Hindi na ito maiiwasang mangyari at ngayon, nandito na tayo. Kanina lang isang F-15 na lumilipad sa rehiyon ng Iran malapit sa Kard Island ang bumagsak. Sabi ng pamahalaan ng Iran, ito ay pinabagsak. Nag-eject ang dalawang tripulante. Mabilis na nasagip ng mga Amerikanong search and rescue team ang isa sa kanila. Sa oras ng pagsulat nito at tandaan na mabilis na nagbabago ang balitang ito, ang isa ay nawawala pa rin. Ngayon, dahil posibleng magbago ulit ang sitwasyon pag napanood mo ito, gusto kong talakayin ang mas pangkalahatang problemang kinakaharap natin. Maaring mahuli ng Iran ang piloto at mabubuhay tayo sa sitwasyong ilalarawan ko pa lang. O baka mabawi ng Estados Unidos ang piloto. Pero habang lumilipas ang panahon at nagpapatuloy ang digmaan, kung ipagpapalagay nating tatagal ito ng higit sa 2 o 3 linggo, sa huli ay babalik din tayo sa ganitong sitwasyon. Iyan ang nagbabangon ng tanong kung paano natin iisipin ang sitwasyon na yon man o sa hinaharap. Gusto kong talakayin ang kasaysayan ng mga fixed-wing aircraft na pinabagsak sa labanan pagkatapos ng Cold War para ipakita ang pagiging hindi maiiwasan ng sitwasyon. Pag-aaralan din natin ang epekto ng pagkakahuli ng Iran sa bumagsak na piloto sa politika. Pagkatapos nito, pag-uusapan natin kung paano maaaring magbago ang mga planong pandigma ng US kaugnay ng mas malaking larawan tungkol sa China. Simulan muna natin sa laging problema sa abyasyon. At para malinaw, ang problema dito ay isang bagay na kaiinggitan ng militar ng ibang mga bansa. Walang kapantay ang lakas ng Estados Unidos sa himpapawid. Pero hindi ibig sabihin na di matatalo si Uncle Sam at maaring ito ang mahalagang aral na yon. Pinatunayan ito ng Operation Desert Storm noong 1991 kahit na noon ay nagsisimula pa lang maging makabagong technological na hari ng himpapawid ng Estados Unidos. Nakapabagsak ang puwersa ni Saddam Hussein ng halos 30 fixed-wing na eroplano sa digmaan, ang pinakamalaking bahagi ay mga A-10 Warthog. Kaibig-ibig ang mga eroplanong ito at tatalakayin pa natin sila mamaya. Iba pa rin ang pakiramdam ng mga ito kumpara sa ngayon dahil nakahuli rin ng Iraq ng ilang bilanggo ng digmaan sa mga karaniwang labanan. Sa halip, ang pinakamagandang paghahambing sa ngayon ay mula sa digmaan sa Bosnia kung saan si Scott O'Grady ay nagtago sa likod ng linya ng kalaban sa loob ng 6 na araw bago siya matagpuan at may ligtas ng operasyon ng US sa paghahanap at pagsagip. Isama ang F-16, 6 sa listahan ng mga eroplanong napapabagsak din. Sa Kosovo, 2 pang target ang napabagsak. Isa sa mga ito ay isang F-100 at 17 Nighthawk na kilala bilang isang stealth na eroplano. Ang isa pa ay pinapalipad ni David Goldfein na naging Chief of Staff ng US Air Force sa ilalim ni Obama. Kung titignan ang kasalukuyan, parang kakaiba ang sitwasyon dahil walang ganitong pagpapabagsak ng eroplano noong digmaan sa Afghanistan at Iraq. Sa panig ni Saddam, isa pang A-10 Warthog ang naging target noong 8 ng Abril, 2003. Samantala, nag-angkin ang Taliban ng ilang pag-atake pero wala ni isa ang nakumpirma. Kung tututukan natin ang kasalukuyang digmaan, maaring maalala mong sabik na tagapagtanggol ng Kuwait ang nakapagpabagsak ng 3 F-15 noong Marso 2. Ngunit yon ay friendly fire lang, kaya walang panganib na mapunta ang mga piloto ng US sa likod ng mga linya ng kaaway. May mga ulat na nagsasabing tinamaan ng Iran ang ilang MQ-Siam Reaper sa pag-atake ng kalaban. Walang piloto ang mga iyon kaya ligtas naman. Naging seryoso ang sitwasyon noong Marso 9 nang tamaan ng Iran ang isang F-35. Ang pagkakaiba noon at ngayon ay nagawa ng piloto na ibalik ang nasirang F-35 sa isang base ng kakampi. Binabanggit ko ito dahil, muli, ang pagiging dominante ay hindi nangangahulugang hindi matatalo. Alam kong narinig mo na ang mga pahayag ng pag-ataking ito ay patunay ng pagkawala ng kontrol ng Estados Unidos sa himpapawid. Kung totoo yun na yun, totoo na rin yun noong Marso 9. Hindi dapat nakabase sa buhay ng piloto ang kontrol sa himpapawid. Dapat nating ituon ang pansin sa proseso, hindi sa resulta. Alam ko na nakakabighani ang mga kwento sa media kapag buhay ng piloto ang nakataya, kaya dumarami ang komento sa internet tungkol dito. Mali ang ganong pagtingin sa sitwasyon. Dahil dito, masasabi kong mas malala ang sitwasyon na yon kaysa sa iniisip ng karamihan. 24 na oras nang nakalipas pero halos pareho lang mula sa mas analytical na pananaw dahil noon pa naiintindihan ang panganib na yon.
Upang ipakita na hindi gaanong nababahala ang Estados Unidos sa mga karagdagang interceptor ng Iran, ang search and rescue helicopter teams ay nagmi-mid-air refueling mismo sa ibabaw ng Iran, malayang nakukunan ng video ng mga karaniwang Iranian. Kailangang agad hanapin ang nawawalang piloto at mukhang nakaranas sila ng putok mula sa maliliit na baril habang sinusubukang hanapin ang nawawalang piloto. Pero di mo gagawin yan kung iniisip mong magpapakawala pa ng rocket ang kabila laban sa'yo. Sa gitna ng kaguluhan dahil sa insidente ng F-15 Iran ay nakapagbabagsak din ng isang Warthog malapit sa Strait of Hormuz. Hindi ito naging malaking balita dahil tulad ng kaso ng F-35 noon, nailapag ng piloto ang Warthog sa ligtas na lugar bago siya tumalon palabas. Lumama ng eroplano, matibay ito, at ang tibay na yon ang posibleng nagligtas dito mula sa mas malaking balita. Sa ngayon, dahil hindi pa kayang mapanatili ng Iran ang dami ng pagpapabagsak ng eroplano, magpapatuloy pa rin ang pambubomba ng Estados Unidos sa Iran dahil hindi pa sapat ang banta para i-pull out ang mga eroplano. Maghintay lang na ilang minuto, pag-uusapan natin ang posibleng pagbabago. Bilang panghuling pagninilay sa sitwasyon ng panganib militar, kung may dapat ipag-alala dito, ito ay ang tila hindi naman gumaganda ang kalagayan. Ang kampanyang Pahimpapawid ay layong pahinain ang kalaban sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pag-atake. Nakatanggap tayo ng ilang datos lamang sa mas malawak na sitwasyon, ngunit dapat magtanong ang Pentagon tungkol sa natitirang surface-to-air capability ng Iran at direksyon ng digmaan. Kailangan nating balikan ito ng mas malalim pagkalipas ng mga isang linggo kung may ilang pang pagbagsak ng eroplano na maidagdag sa listahan. Mas malaking issue ang epekto nito sa politika kapag napunta sa likod ng kalaban ang piloto. Pwedeng magdulot ito ng hindi magagandang resulta sa iba't ibang paraan. Ang bangkay ng piloto ay hinihila sa kalye o ang nabuhay ay nagiging bilanggo ng digmaan. Ano man ang mangyari, kakalat ang mga larawan sa social media at masama ang epekto nito sa Estados Unidos. Kung may babalik natin sa pinakaunang araw mismo ng digmaan, sinabi ko, kung tatagal ang kampanyang ito, tiyak na may mamamatay na Amerikano. Magiging dahilan ba ito para sa publiko na nalilito kung bakit tayo naroon na magalit sa digmaan? Balikan natin si Clinton, alam niyang epekto ng mga namatay sa digmaang hindi malinaw ang benepisyo? Kahit mas malinaw ang misyon sa Iran kaysa Black Hawk Down sa labanan sa Mogadishu, dapat pa rin itong magdulot ng pag-aalala sa White House. Hindi ko na isama sa naunang lista ng mga insidenteng kinasangkutan ng mga eroplanong Depakpak ang pinaka-nakababahalang pagkakatulad mula Somalia. Dahil hindi lang mga namatay ang mahalaga. Nakita na natin ang mahigit 100 na niyan, may mga larawan ng kabaong na may watawat na umuwi sa bansa pero wala niya nang nagpabago sa isip ng publiko. Isang nilapastang ang katawan para makita ng publikong Amerikano? Baka ibang usapan na yon. Gayunpaman, ang Washington ng 2026 ay iba na sa Washington ng 1973, mas malala, mas malayo na ang pagkakahiwalay natin sa politik. Hindi na halos magbabago ang suporta ng mga demokratiko sa digmaan kahit magka-Black Hawk Down na sitwasyon dahil halos zero na ito. Mas malamang na magbago ng posisyon ang mga independyente. Pero ang pinakamalaking tanong para sa akin ay, kung makikita mo ba ang malawakang pagtalikod kay Trump ng mga Republikano? Tiyak, nawala na niya ang grupo ng America First isolationists nang sumausaw lang siya sa Iran. Hindi pa tiyak kung saan magtatakda ng hangganan ang natitirang MAGA movement. Palitan natin ang usapan, talakayin naman natin ang ilang implikasyon militar para sa Estados Unidos. Magpapatuloy ang mga airstrike matapos mapabagsak ang F-15. Maaaring mapuos ang paghahanap sa mga sistemang panlaban sa himpapawid ng Iran, ngunit maantala nito ang susunod na pag-atake sa mas importanteng target ayon sa Pentagon. Paalala lang, ang ganitong mga pangyayari ay nagdudulot ng pagbaba ng hinihingi ng Estados Unidos sa negosasyon, pero tinatapatan ito ng Iran sa pagtataas ng sarili nilang hinihingi. Kung paano naapektuhan ng mabagal na plano ng digmaan ang negosasyon ay mahalagang tanong at magkaiba ang sagot depende sa tingin mong dahilan ng digmaan. Masama itong balita lalo na kung nasa Europa ka at gusto mong muling mabuksan ang Strait of Hormuz. Kung ito ay tsansa lang at plano ng Pentagon ay sundan ang listahan ng target na mahalaga sa US intelligence para palakasin ang protesta sa Iran, hahantong ito sa mas mahabang digmaan.
Magpapatuloy ang Estados Unidos hanggang matapos ang checklist at ang dagdag na pag-iingat ay nagpapabagal lang sa proseso. Pag-usapan natin ang posibleng mas matinding opsyon kung lumala ang sitwasyon, tulad ng political na krisis gaya ng Black Hawk Down o militar kung mas marami pang eroplano ang mapabagsak nang hindi mapapahamak ang mga piloto. Maaring nakikita na natin ang simula nito kung halimbawa may bagong estratehiya ang Iran laban sa US fighter at ang mga target na yon ang unang yugto ng mas malaking planong iyon. Dagdagan muna ang paglulunsad ng mga Tomahawk. Tandaan, ginamit ng Estados Unidos ang daan-daang Tomahawk sa unang ilang araw ng digmaan dahil ligtas ang mga ito. Pinalulunsad mo ito mula sa malayo sa dagat at walang buhay ng Amerikano ang nalalagay sa panganib. Pinapapalambutin nito ang kalaban bilang paghahanda sa mas malalaking operasyong panghimpapawid na sumunod. Samantala, ginagawa ng mga Reaper ang makakaya nila. Kaya, ang unang opsyon ay bumalik sa simula. Ibig sabihin, mauubos palalo ang inventaryo ng Tomahawk. Maisip mong may isang tao sa Pentagon na magsasabi kay Trump na tama na. Hindi magagawa ng Estados Unidos ang prosesong ito nang hindi nasasakripisyo ang Indo-Pasipiko. Paano nang umalis sa Iran at bumalik sa dati? Maring ipaalala ng ilang nasa politika kay Trump na pwede niyang sabihing winasak niya ang nais niyang sirain sa mga imbakan ng Iran kung nag-aalala siya sa magiging dating ng sitwasyon. Dahil sa isang banda, totoo naman yon. May ilang bagay doon na nawasak na talaga. Maaring makahanap ng kaaliwan ang grupong yon sa kabila ng mga kabiguan na yon dahil kontrolado ng Estados Unidos ang himpapawid ng Iran ng higit isang buwan kahit may mga platapormang Chino para palakasin ang depensa ng Iran. Kung sakaling may mag-isip na lusubin ang Taiwan. At paalala rin na doon, baligtad ang mga papel kung saan kailangang mag-isip ng paraan ng Republikang Bayan ng China kung paano nila mailalabas sa ere ang kanilang mga fighter jet para baguhin ang kasalukuyang kalagayan. Sa Iran, ang kaunting pagbabago sa estratehiya ay pwedeng magbawas ng Warthog mission sa baybay ng Iran. Matibay ang mga eroplanong yon, pero kulang sa depensa laban sa anti-aircraft missile, kaya mas delikado ang mga strafing run sa baybayin. Maaring yon ang nangyari ngayon. Ang mahalaga dito ay kahit hindi kasing halaga ng mga modernong fighter ang Warthog, mas mahalaga para sa Iran ang halagang pangpropaganda ng pagkakahuli sa piloto. Magandang balita para sa Estados Unidos dahil maaari nilang patuloy na bawasan ang mga Shahed drone sa ibabaw ng Golpo gamit ang distansya bilang panangga ng Warthog. Katamtamang opsyon ang muling pag-isipan kung aling mga fighter jet ang paliliparin sa ibabaw ng Iran. Upang higit pang idiin ang punto na alam ng Estados Unidos na maaaring tamaan ng isang F-15, tandaan na ang F-15 ay hindi isang stealth na eroplano. Ang F-35, gayunpaman, ay isang stealth na eroplano. Kung natamaan ng Iran ng isang stealth na eroplano kamakailan, mas madali nitong tatamaan ang hindi stealth na eroplano. Ginagamit lang ng CENTCOM ang F-15 dahil kaya nitong magdala ng mas malalaking kargang armas. Pansamantalang solusyon ang pag-alis muna ng mga F-15, ipagpatuloy ang pagpapalambot ng mga target at bumalik sa buong programa pagkatapos. Sige, sa ganon, ano ang mga pangunahing natutunan natin para sa araw na ito? Anuman ang kalabasan ng krisis na yon, ang pagkuha ng Iran ng mga tauhang militar ng US, buhay man o pat, ay isang pampulitikang problema para sa administrasyon ni Trump kahit na hindi pa tiyak kung gaano ito kasama. Gagawa lang ng kaunting pagbabago ang Estados Unidos sa plano ng labanan hanggat hindi napapatunayan ng Iran na kaya nila itong gawin ng mas madalas. Hindi madanda ang opsyon ng Estados Unidos para umatras at magpatupad ng mas ligtas na operational strategy. Maganda dahil weekend na at mag-iiwan ako ng litrato kung saan makikita ang ilan sa inyo. Tama, ang lines on maps ay hindi nagtitipid para mapasaya ang mga manonood. Samantala, matutuwa ako kung nagustuhan niyo ang video. Kung oo, paki-like, share at subscribe. Kita tayo sa susunod. Mag-ingat ka!